Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. May kasabihan po tayo, familiarity breeds contempt. Nakadudusta ang lubos na pagkilala. Ito ang naging malungkot at masakit na karanasan ni Jesus na sinasabi ngayon sa Ebanghelyo. He was rejected by His very own people dahil kilala siya ng kanyang mga kababayan na anak ng isang ordinaryo at mahirap na karpintero. Hindi nila matanggap na si Jesus ay naging isang guro at propeta. Hindi nila matanggap na si Jesus ang Mesiyas. Ngayon mga kapatid ay pakinggan natin ang banal na salita ng Diyos sa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ng bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila. At tanong pa nila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy na nagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Naranasan nyo na bang ma-reject? Ano ang pakiramdam mo? Ano ang ginawa mo? Isa sa pinakamahirap at pinakamasakit na sitwasyon sa ating buhay ay ma-reject. Culturally, very sensitive po tayo. Kapag nare-reject tayo, we take it personally. Tayong mga Pilipino kapag nasaktan dahil na-reject, tumatagal ng ilang buwan at kung minsan ay taon bago makalimot o makawala sa sakit. Naalala ko noong nag-enroll ako ng MA Clinical Psychology sa UST, sa subject namin na Advanced Psychopathology, na pag-aralan ko at doon ko nalaman na napakaraming matitrigger na abnormal behaviors and mental disorders dulot ng rejection. Kaya napakahirap ma-reject, lalong-lalo na kung ang nag-reject sa iyo ay ang iyong mga mahal sa buhay o kaya mga taong inaasahan mo na tutulong sa iyo tulad ng mga kaibigan o mga kamag-anak. Mayroon akong naalalang isang istorya tungkol sa isang pamilya. May 3 anak na lalaki. Sabi ng nanay, ang panganay ko ay matalino, so magiging abogado siya. Ang pangalawa ay gwapo at may magandang boses, so magiging artista siya. Ang bunso, medyo mahina ang utak, matigas ang ulo at hindi gwapo, so siguro ipapasok ko na lang sa seminaryo para magpari. Aha, ganun pala, pag-reject sa pamilya, sa seminaryo ang bagsak. Mga kapatid,
ang seminaryo ay hindi isang rehabilitation center, kundi isang formation center para sa mga gustong maging lingkod ng Panginoon. Alalahanin natin mga kapatid, hindi lahat ng matatalino at hindi lahat ng gwapo ay nasa showbiz or entertainment industry. Ang iba po ay nagpapari. May mga pagkakataon na sinasabi nga ng iba, ay sayang, ang talino at gwapo mo, bakit ka nagpari? Paminsan-minsan po, nagiging biktima ako ng ganitong tanong. Biro lang po. Mga kapatid, hanggang ngayon, ang ating Panginoon ay patuloy na nakararanas ng rejection. Hindi lamang sa mga tao na walang pananampalataya, kundi pati tayo ng mga Kristiyano na patuloy na hindi nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Gayon din ang ating Panginoon, patuloy na nakararanas ng rejeksyon sa pamamagitan ng di natin pagtanggap sa iba, lalong-lalo na ang mga mahihirap at hindi natin kauri. Sabi nga ng ating Panginoon, whatever you do to the least of my little ones, that you have done unto me. Kahit tayo mismo, mga kapatid, nire-reject natin si Jesus sa mga pagkakataon na di tayo sumusunod sa kanyang salita at pag wala tayong pakialam sa ating kapwa. Ngayon, pag nilayan natin ang pangalawang punto, ano naman ang ating ginawa pag tayo ay na-reject? Mga kapatid, sa mga pagkakataon na nakararanas tayo ng masakit na rejection, gawin nating modelo ang ginawa ni Jesus. Bilang tunay na tao, katulad natin, naramdaman ni Jesus ang sakit ng ma-reject, lalong-lalo na ang may gawa ng kanyang rejection ay mga kaibigan, kamag-anak at kababayan. Paano niya tinanggap ang rejection ng kanyang mga kababayan? Hindi siya nakipagtalo sa kanila. Hindi siya nagalit. Buong pakumbaba siyang lumayo na lamang at pumunta sa lugar na handang tumanggap sa kanya. Hindi na siya nakagawa ng milagro sa kanyang sariling bayan kasi kulang sila ng pananampalataya sa kanya. Kahit pa sana kayang-kayang gawin ni Jesus ang maraming milagro at tumulong sa kanyang mga kababayan, hindi niya ipinagpilitan ang kanyang sarili. He just moved on to another place and continued teaching and performing miracles. Jesus just moved on. Sa ating karanasan, mga kapatid, kapag tayo ay nare-reject, tayo ay nagtatanim ng galit, sama ng loob, at ang worst dito, isusumpa natin ang taong nag-reject sa atin. At kasama dito, hihinto na tayo sa paggawa ng mabuti. We think that we are punishing our rejectors if we do not do good things anymore. Pero mali po ang pag-iisip na ganito. Pag huminto tayo ng paggawa ng mabuti, ang sarili natin ang biktima. We are actually punishing ourselves. At pag ganito ang nangyari, nagiging inutil na po tayo. Napaparalyze tayo at hindi na tayo nagiging productive sa ating mga ginagawa. Mga kapatid, matuto tayo sa mabuting halimbawa ni Jesus. Pagkatapos niyang ma-reject, He simply moved on to another place. The phrase "move on" has become popular among us these days. Like Jesus, we should apply that phrase to ourselves. We should not stop after rejection. Rather, we should move on. We should not let rejection rob us of our enthusiasm, our creativity, our joy, and friendliness. Mga kapatid, ang pinakamasakit na rejeksyon na naranasan ni Jesus, walang iba kundi ang hatulan siya ng kanyang mga kababayan ng kamatayan sa krus. Pero sa kabila ng ganitong masakit na karanasan, hindi ito naging hadlang para huminto si Jesus sa paggawa sa atin ng kabutihan at pagbibigay ng kapatawaran. Sa katunayan nga mga kapatid, habang siya'y nakabayubay sa krus, nangingibabaw pa rin ang kanyang dakilang pagmamahal at awa sa atin.
Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakahirap sundan mga kapatid ang halimbawa ni Jesus, pero posible po ito sa tulong at biyaya ni Jesus. Ang sukatan ng tunay na mabuting Kristiyano ay kung tayo ay patuloy pa ring magmahal, kung tayo ay nakapagpapatawad pa rin na walang hinihinging kapalit sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Do not let our rejectors take away our capacity to love. Like Christ, we should also forgive our rejectors and love even those who repeatedly cause us pain. Sabi nga mga kapatid, to err is human, but to forgive is divine. Ngayon po ay inaanyayahan ko kayo para samahan akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang mong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po sa dakilang awa mo sa amin. Tulungan mo kaming tingnan ang lahat ng tao hindi ayon sa kanilang panlabas na anyo, kundi ayon sa kanilang tunay na pagkatao. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Father Rolly Gorospe Pimentero OFM, Guardian ng San Pedro Bautista Friary dito sa San Francisco del Monte, Quezon City, at ang Direktor ng mga Franciscan Postulants ng San Pedro Bautista Province dito sa Pilipinas, na muling nag-aanyaya sa inyo na wag lamang tayong manatiling nakikinig sa salita ng Diyos, bagkus isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.